Welcome to Negosyente, ang programang naghahatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa pagninegosyo. Para sa usapang babae, kilalanin natin ang isang dating artista. Pakinggan natin ang kanyang makulay na kwento. Para naman sa kwentong negosyo, kung kayo'y nanonood ng Negosyente, makakasama nating muli ang dalawang dating OFWs. Ngayon, pakinggan natin ang kanilang mahahalagang tips kung paano magtayo ng isang successful na restaurant. At syempre, isa na namang kababayan natin na mabibigyan ng dagdag puhunan sa Puhunan Plus. All this and more, ito si Rhoda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur. At ito ang Negosyente. Makulay at controversial, yan ang buhay niya noon. A former actress at very successful entrepreneur na ngayon. A mother and a wife, the lovely Bianca Lapus. Hi, Bianca. Hello po. Magandang araw sa'yo. Magandang araw din po. Kumusta ka na? Ito po, okay naman. Busy, juggling motherhood and A wife. being a mompreneur. Yeah. Iyon. At maraming for sure nakakakilala sa'yo, familiar kung sino si Bianca Lapus. Pero would you mind sharing with us yung nakaraan mo or sino si Bianca Lapus noon? Well, I started po doing commercials and nagteatro ako. So, doon ako nag-umpisa hanggang sa minsan kumakain ako sa isang fast food at napadaan si Tita Vera Esberto. She was my first manager. Sinabi, gusto ko ba mag-artista? Tapos immediately nag-audition ako with Star Cinema. Never pa ako nag-appear sa TV pero I got in sa first movie ko under Star Cinema and it was with Gary V and Dayanara. The title was Hataw Na. So musical siya. So dance yun. So I trained with Star Magic Talent Center pa at that time. And then yun, kami po yung mga parang unang batch na tinrain talaga nila. How old were you then? I was 18. So ang dad ko, he's a doctor, he's a vet consultant. And sabi niya, okay, I will let you be an artista pero you have to juggle studies and showbiz. At the age of 18, nag-start ka mag-artista at mula noon, you went through a lot of challenges. Yes po. Ang dami. Kasi nag-asawa agad. At mga controversial issues while being married to, if I may say, Yes. Bong Navarro. Yes. Tama? Actually, until now po. And even after. Parang pag when I go out and someone would recognize me, parang, si Bianca Lapus, ang asawa ni Bong Navarro. Parang kadugtong na siya. Paano mo hinarap at nalampasan ang lahat ng mga controversies sa buhay mo? I think it's really important na meron talagang strong support system ng family. Right now, I just kept a small circle of friends na lang, not like before na friends mo lahat o Parang ngayon, I kept my Bible study group, mga talagang matagal ko ng friends. Kasi ang dami ko talaga pinagdaanan, annulment. I was a single mom for several years and kahit ginagawa ko, ibebenta ko, nagchat-chat sa mga tiyangge, sa mga, hindi pa uso yung live selling noon, pero pagka nasa mga, mga party ng friends ko, uy, by the way, meron akong dalang dito. Oh, ito, ang ganda. Bagay ito sa'yo. Lahat ng mga hindi pa pwede usong mong live selling. Nagla-live selling na ako sa mga friends. I didn't want to, parang, nakasandal lang lagi sa pamilya ko kasi bumalik na nga kami sa kanila dahil nahiwalay ako kay Bong. So kaming mag-ina parang nakitira muna ulit sa pamilya ko. So parang nahihiya naman ako na wala akong gagawin na iba. So ayun, makapal lang talaga yung mukha ko. And because of my mom, alam ko na kung saan siya nanggaling, from being a public school teacher to being a secretary, tapos nagtitinda-tinda din siya ng ganyan hanggang sa nagkaroon siya ng own negosyo niya. So parang I was so inspired with how she became successful. So, at siya yung naging role model mo. Yes. Pero sa dinami-dami ng mga challenges na hinarap mo, ano yung pinakamatindi sa tingin mo
well, akala nila yung medyo paghihiwalay namin ni Bong, pero actually hindi. Kasi kahit po ngayon, ay lagi nilang sinasabi, parang na-inspire sila sa story namin ni Bong. I chose na maging friends kami. And sinabi ko lang kay Bong, kahit di mo ako sustentuhan, the only thing na i-demand ko sa'yo ay oras. Pagka ikaw, kasi nagiging Bong Navarro na siya noon eh. Pero pag makalimutan mo na puntahan yung anak natin at magkaroon ka ng quality time, diyan tayo mag-aaway. Kaibigan ko siya, tsaka tatay siya ng anak ko at pamilya pa rin kami. That is right. Mas pinili ko na maging okay kami. You're glowing, you're blooming, napakaganda naman, I'm so happy for you. Pag-usapan natin ang V-Works. What does V stand for, by the way? Actually, parang ang nag-advance nag-advance thinking na ako kasi Velasquez na ako ngayon. So, ayun, parang okay, pwede siyang manahin. Itong business na to, pwede siyang manahin ng mga anak ko. Total, lahat naman sila lalaki. So, lahat sila Velasquez. So, doon muna nag-umpisa. And then, naisip ko, pwede rin na vision. Kasi what we do is events. So, that's why we came up with the tagline of your vision, our work. V-Works. We mostly do corporate events, like sales conference, anniversaries. It's a production company talaga siya. And recently, you launched a product line for infants and children, tama ba? Actually, for the whole family po siya. Okay. But the first batch that we launched are mostly for the kids and for babies, like top-to-toe wash. Actually, fascinated ako sa mga body wash, mga dishwashing, mga household products, at saka pang babies. Kasi my kids have skin asthma, atopic dermatitis, and super mahal ng mga body wash, mga cream, parang dun sakit talaga sa bulsa. So parang I wanted something na mas affordable sa mga moms na meron din ganong situation, pero hindi nila mabili. So I wanted something na kaya nila, mas more affordable. At bilang fellow entrepreneur at mompreneur, I'm so proud and happy for you. I'm so inspired. So maraming salamat. Congratulations sa lahat ng accomplishments mo, sa lahat ng achievements mo. At baka gusto mong mag-plug, mag-promote ng produkto mo. Ayan po, please follow po Mamu Bebo. We have our own website, www.mamubebo.com, and our social media sa TikTok, Instagram, Lazada, Shopee, lahat ng e-commerce platforms, nandyan po ang Mamu Bebo. So i-follow niyo po 'yon. And i-follow niyo din po yung aking social media, Bianca Lapus with an S. Kasi minsan nagiging Z. But it's Bianca Lapus kasi I give mga tips or mga kung ano-anong mga pang-negosyo sa mga nanay dyan, and motherhood tips, ganyan, para sa mga malilikot na anak, dahil lahat ng age meron ako. Kaya pag nasa school po ako, lahat, from college to high school to preschool and grade school, lahat ng level. Kompleto. Kaya, yun, follow me po sa aking social media and know more about Mamu Bebo, V-Works, and myself as a mom. Para sa usapang babae, the beautiful at napakasipag na Bianca Lapus. Salamat sa iyo. Thank you. Women's Voices is brought to you by SM Supermalls. Brought to you by SM Supermalls. Hi everyone, I'm here at Kultura. Kultura is a lifestyle store that houses one of the best brands here in the Philippines. So that's from souvenir, fashion, home items, and more. We work with a lot of local communities, MSMEs, and foundations to give you really the best of the best. From Visayas, Mindanao, anything from the Philippines, you will find it here, I guarantee you. We really want to showcase the innate creativity and talent of the Filipino people, and this is really just a reminder also of how beautiful the Philippines is, and this is what we want to present to all of you. I think a lot of the local businesses here don't really get the credit that they deserve, and that's what we're here for, to give them a platform to showcase their products and be able to share their piece of Philippines with us. We are committed to supporting local craftsmen, artisans, and local communities. We are uniquely Filipino and will stay that way. Come visit us in our SM Supermalls nationwide.
Brought to you by SM Supermalls. Dahil napaka-inspiring ng kanilang kwentong negosyo, pakinggan natin kung paano nagsimula ang Maker and Made. Maker and Made, isa itong Australian-inspired na restaurant, bakery, all-day brunch, and specialty coffee. Lahat ng produkto or ingredients namin nagmula lahat sa Philippines. Locally sourced from Mindanao, Luzon, Visayas, all over the Philippines, to make sure na ma-emphasize namin o mabigyan namin ng justice ang produce ng Philippines kasi mayaman tayo. So sa Maker and Made, we want na maglagay din ng spotlight to the artisans behind the food and all the craftsmanship doon sa mga sinaserve namin. From the plates, the cups, the saucers, breads namin, we all make it in-house. So that's why Maker and Made, kasi Maker as the artisans, yung mga creators, and Made as a produce. Pero bakit Australian cuisine or Australian-inspired, no? Nung nasa Singapore kami, mahilig kami mag-travel din from different mga malalapit na country or even Australia. And ako mismo, I used to go back and forth to Australia kasi gusto ko ma-expose doon. Marami akong natutunan in terms of sustainability. I think doon na tayo papunta, yun na yung direction kung saan mas conscious na tayo sa mga kinakain natin. And may circular economy kung saan yung mga yung produce ng Australia, talagang makikita mo sa restaurants nila. Even sa Singapore, maraming Australian products. Siguro that's one of our parang frustration also na bakit we have the natural resources in the Philippines eh. Sobrang dami nating produce and ingredients na pwede rin katulad na na-export or mas napapayaman, di ba? So with this, sana suportahan nating mga Filipino para mas ma-boost pa at makalala yung mga ingredients produce natin sa Pilipinas papunta ng ibang bansa. Sa Australia kasi, when you go to brunch cafes, they close ng mga 3 p.m., 4 p.m. Yeah. So, coming from Singapore na halos everyday, para kang 24 hours nagtatrabaho, yun sana yung gusto mong magawa, may work-life balance pa. Yeah. So that's why si Maker and Made actually 7 to 7 lang siya every day. I think importante yon sa hospitality kasi kapag pagod na ang tao, you cannot give a proper customer service din. Napili namin din ang location sa BGC kasi nakita namin na diverse yung community. So madaming expats, Pinoys nandito din. So The offices. Yes, offices. So it's just a good spot na ilagay tong concept na to dito. Every time na umuwi ako dito, sasabihin ko sa mom ko, punta tayo sa mall and then maghanap kami ng pagkain. Puro para-pareho yung pagkain eh. So, pero nung nagpunta ako sa BGC and inilibot ko talaga siya to look for a proper spot or magandang location, nakita ko na diverse na yung mga restaurants. Marami na talaga siya, which is a good spot para sa Maker and Made para makilala naman si Australian food in a way. Pero lahat naman na nandito sa amin is local produce. So, hindi pa rin mawawala yung spotlight ng Filipino products. Paano ba nabuo yung konsepto ng Maker and Made? We are roommates sa Singapore and we are both an OFW sa Singapore. Nandun kami, ako mahilig talaga akong gumawa ng plan, mag-drawing, gumawa ng menu, ganyan. Tapos nakikita niya din yon and so siguro more on na-attract namin pareho yon na one day we'll be opening a restaurant and I think we can be the best partner kasi yung linya niya is more on the admin and operation and ako naman nasa kitchen. So I think sobrang magandang combination namin dalawa to run a business. It's very clear sa akin na ayoko maging empleyado habang buhay. So, nung nag-OFW ako, it was the opportunity para makapag-ipon. Not only, syempre, money, but also your experience. Madami kang ma-experience sa ibang bansa na hindi mo ma-experience sa sarili mong bansa. Pero syempre, isang malaking factor talaga is our family. Yeah. Like ako, yung mom ko, isa na lang siya dito. So, I wanna come back home. Kasi lagi na rin niya sinasabi, tumatanda na siya. So, sabi ko, siguro it's time na. I've learned a lot and I think
kaya na namin pareho. I think it's time na i-share na namin lahat ng natutunan namin sa ibang bansa dito sa Pilipinas. When you are a leader, you work for the people Pati team mo, they are also part of you nung business. So you have to ensure that they're okay. They are equipped, binigyan mo sila ng proper na mga equipments to perform their jobs. Lagi kong sinasabi, okay, ito ang plano natin, pero paano kung hindi ito mangyari? Plan A, ano ang plan plan B B mo? 'Di ba? So kailangan lagi kang may backup kasi hindi tatanggapin ng guest na pasensya na, nag-breakdown yung ganito. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan meron tayong backup lagi. Bawal yung bahala na si Batman dito sa amin. Ang pagbe-business sa tingin ko, hindi siya pinaghahandaan to ng mabuti mentally, physically, emotionally. Kasi roller coaster talaga Ang daming pwede mangyari every day, every second. Kaya kailangan yung mindset mo is, you really want this? Hindi ito for the sake na mag-open. Gusto ko maging boss. And gusto ko ng ganitong business. And tingin nyo magiging madali lahat. Dapat handa ka sa lahat ng pagdadaanan mo kasi hindi madali. Pero kapag meron kang bigger why or meron kang mission, meron kang purpose, you have the vision na gusto mong gawin, malalampasan mo yun lahat At ngayon, isa na namang kwento ng dating OFW na ngayon successful farmer at entrepreneur. Hatid sa inyo ng BDO. Ako po si Malu M. Escalona. I work for 9 years in Saudi Arabia. I work as an ER nurse, kaya umalis ako kasi gusto kong maghanap buhay at makatulong din sa mga parents ko. Doon ko naranasan na ang hirap pala magiging malayo sa pamilya. Ang hirap pala pag maging nurse ka doon, especially in dealing with the patients, mga pasyente natin na hindi natin kalahi. Sa dami naming problema doon sa labas, at least meron kaming maaasahan. Yung remittance namin, pinapadala namin sa BDO. Malaking tulong namin sa mga Filipinos kasi noon, padala lang namin sa mga kasama namin na uuwi sa Bohol or uuwi sa Maynila. Ngayon, ang pinaka easy way of sending money is through sending our money through BDO. Now, I'm a farmer. Meron akong livestock, vegetables. I'm a learning site of ATI. I am also an instructor and a trainer of school of organic farming like TESDA. Meron akong mga sinasamahang mga associations sa punungang mga farmers and also associations of the Philippine Nurses Association para ma-updated yung aking being a nurse. My advice for the OFWs and the people working abroad, they have to invest, and I hope you will put your money on investment like buying a farm so that you can have a livelihood when you are here and staying here in the Philippines. Marami ng mga kababayan natin ang nakatanggap ng dagdag puhunan. Tara't samahan niyo ako para muling magbigay sa linggong ito. Mula pa rin sa Arayat, Cubao, isa na namang micro-entrepreneur ang mabibigyan ng dagdag puhunan. Tara, puntahan natin siya. O, kumusta po ang benta? Okay lang po, nakakaraos naman po, pambayad ng utang, panggastos, pambao, pangalmusal. Ano ang malakas dito? Yan pong bang mangga or etong mga... Parehas lang po, mabili sa araw-araw. Kasi binubuhay ko po ngayon, ako pinag-aaral ko. Ilan po ang anak po ninyo? Siyam po. Siyam! Opo. At nabuhay niyo silang lahat, yung siyam na yon Kapangketa lang po. sa panininda ho ninyo Opo, dito. opo. So ilang taon na ho kayong nagbibenta? Bata pa po ako na umpisa po akong maghanap buhay para sa pamilya. Hindi po ako nakapag-aral. Pinag-aral po ako grade 1, grade 2, hindi na po ako nagtuloy. Magkano ho ang puhunan ninyo nung nag-uumpisa ho kayo? Nung umpisa po ako, nangutang po ako, 5,000. Ito po sa puhunan sa palamig. Pag may sumobra, may almusal. Tapos ito
ito po panggastos araw-araw. Ito pong sa mangga, pang 5-6 po. Umutang kayo ng 5-6, Opo. nagbabayad kayo ng 5. Araw-araw. Kapag naka 5,000 kayong benta, magkano ang puhunan ninyo doon? 4,000 po lahat. Meron kayo 1,000 kita. Opo. So bakit nyo pa kailangang magbayad ng 5-6 or umutang ng 5-6? Kailangan po kasi buwan-buwan may binabayaran kaming bahay. Aling Crispina, gusto mo ba ng dagdag puhunan? Dagdag punan? Siyempre po, biyaya po yan. Blessing po kung bibigyan. Ito ay bigay, hindi siya galing sa 5-6. Ay, salamat po. So hindi mo na kailangan mag Ay, 5-6. salamat po. Hulog po kayo ng langit, madam. Natutuwa po ako kaya naiyak po ako. Salamat po ng marami. Lord, salamat po, Ama. Ama, makapangyarihan sa daan. Binigyan po ako ng salamat po. Galing ho yan sa kaibigan ng negosyente, mga kaibigan natin sa Rotary Club of Entrepreneurs and Professionals sa Quezon City. RCEP. Marami po salamat. Nagdadasal po ako kagabi kung saan ako lalapit at nakakahagilap ng pera at nauutang. Sana biyayaan pa po kayo ng marami. Gabayan po kayo ng Panginoon at marami pa po kayong matulungan na nangangailangan sa katulad namin. Katulad po. Ulog po kayo ng langit talaga. Madam, salamat po. Okay, Blessing salamat po. kayo sa inyo. Congratulations sa ating winners sa Puhunan Plus. Abangan ninyo kami next week. Baka naman nandiyan kami sa lugar na malapit sa inyo. Dito nagtatapos ang episode sa linggong ito. Ako si Roda Castro Kaliwara na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho. See you next week.